Ang Bangsamoro, kailanman, hindi sumuko. Hindi sumuko sa Espanyol, hindi sumuko sa Amerikano, hindi sumuko sa Hapon, sa kapwa Pilipino pa! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Grabe to. Imbis na pabawas ng pabawas ang mga supporters ni Vice President Inday Sara dahil sa kaliwat ka ng paninira sa kanya ng mga buhaya dyan sa Kongreso kasama yung mga senador, nakakampi ng mga komunista, anak ng kamuti. Lalo pong dumarami ang mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte. Ngayong araw ay inilunsad ng ang One Bangsamoro Movement para suportahan si Vice President Inday Sara Duterte sa paparating na presidential election ngayong 2028. At ito ang pinakamatindi sa kanilang kaganapan. Senator Robin Padilla, may resback sa mga hinayupak kasama ang mga kapatid nating mga Muslim na ayon sa kanya, ang mga Muslim ay hindi umano sumusuko sa mga banyaga, anak ng kagwang, sa mga Pilipino pa kaya? Ang pinatamaan po dito malamang ni Senator Idol Robin Padilla na nagigil, wala nang iba ang Marcos admin, Matibag at iba pang mga senador na mga tuta ni UM. Magandang gabi sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa mga video. Umpisahan agad natin kasi medyo marami po tayong video na ipi-play. So unahin po muna natin kasi imbitado rin po sa naturang kaganapan si Manong Chavit Singson. Narito po, pakinggan natin ang mga statement at talumpati ng mga guest at siyempre mga kapatid nating mga Muslim. Narito. Again, isang payapat, mapagpalayang hapon sa ating lahat. Para sa kaalaman ng lahat ng ating mga kapatid dito, si Manong Chavit po, kami ay nagkakilala noong year 2001. Manong, kung inyong natatandaan, noong nasa laban tayo ng pagpapatalsik ng isang tinaguriang berdugo ng Moro, na si deposed President Erap Estrada noong 2001, yung issue ng Muslim Youth Foundation, na kung saan sinasabi na napunta sa isang Muslim Foundation na napakalaking issue noon. Ito yung issue na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng panawagan ng Erap resign, Atty. Watson. Kung ating natatandaan, sinabi ni Yolanda Ricaporte, siya yung treasurer ni Erap, na ang 200 million na waiting money ay napunta sa Muslim Youth Foundation. Ang inyong lingkod, ang kasalukuyang National President ng Muslim Student of the Philippines, kung saan ako ay napilitan tumayo, sumigaw sa kalsada upang ipaglaban yung isyung alam natin na hindi naman napunta sa mga Muslim. Ibig sabihin po, tayo ay ginawang panakip-butas lang. Kaya nung nandoon kami sa Senado, nandito yung aking mga classmate noon, nandoon yung mga kababaihan, tinanong ako ni late Senator Biason. Sabi niya, dahil kayo ay hindi naniniwala na nagkaroon ng isang Muslim Foundation, ano ngayon ang panawagan nyo kay Erap Estrada? Sabi ko, wala nang iba kung hindi dapat siya ay mag-resign. Kinabukasan, nabuo yung Erap Resign Movement. Doon po kami nakakilala ni Manong dahil sa mga panahon yun, alam natin, isa si Manong sa mga nangunguna, malakas ang boses para sa pagpapatalasik sa isang berdugong Pangulo. Kaya ngayon, mapalad tayo na ang laban na ito, laban ng kasalukuyan, laban ng mga ordinaryong Pilipino, laban ng mga Bangsamoro, naririyan ang isang sandigan ng mga Muslim na pwede natin pagkatiwalaan. Inuulit ko, saan ka makakakita ng isang leader na hindi naman Muslim na magbibigay ng 100 hectares na lupain para sa mga Muslim? Yan ay dapat natin tanawin ng utang na loob. Yan ay dapat natin ipagpugay sa isang Manong Chavit Singson. Nakita natin kanina yung imam na nagsasalita. Halos maluha siya doon sa kanyang pagpapasalamat at pagpupugay kay Manong. Dahil inulit ko, wala kang makikitang, kahit sa aming mga Muslim, Manong, wala kang makikitang taong magbibigay ng lupain 100 hectares na pagpapatayuan ng Muslim schools, madrasa, pagpapatayuan ng moske at paglalagyan ng makbara o yung tinatawag na Muslim cemetery. Kaya sa panahon ngayon, nais namin ipabot ang aming taus-puso at labis na pagpapasalamat sa iyo, Manong. Dahil iyan ay dapat namin tanawing utang na loob. Ngayon, pakinggan natin ang tinitingala natin, nag-iisang Manong Chavit Singson! Itong One Bangsamoro Movement, sila po yung nagtutulak ng Duterte Singson sa 2028. So si Vice President Inday Sara, yung presidente nila, yung vice presidente po nila si Chavit Singson. Pero nilinaw po ngayon ni Manong Chavit Singson sa talumpati niya na hindi po siya tatakbo sa pagka-vice presidente. At mukhang senador at susuporta siya kay Vice President Inday Sara, lilinya siya kapag si Bongbong Marcos ay hindi mapatalsik daw. So ngayon ang mangyayari ay tatakbo siya, line up siya kay Inday Sara, pero hindi vice presidente. Pakinggan natin si Manong Chavit Singson. Magandang hapon po sa inyo lahat. At gusto ko lang unang-una, maliwanagan lahat. Maraming salamat sa inyo na
gusto ako tumakbong Vice President. Hindi po ako tatakbong Vice President. Mhm. Baka tatakbo akong senador kung hindi matanggal yung bangag ngayon. Kung matanggal, baka hindi na ako tatakbo. Mhm. Isa lang po ang salita ko. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya yung mga iboto nyo, yung mga hindi marunong magsinungaling, lalong-lalo na yung mga nagtatakpan nila mga magnanakaw, yun ang pinakamasama, magnanakaw na rin sila. So maliwanag po na salamat, hindi po ako tatakbong Vice. Susuporta ako kay Inday Sara sa pagtakbo ko dahil sasamahan ko siya. At Okay, ito ang deklarasyon ni Manong Chavit, no. Hindi siya tatakbo sa pagka-vice presidente, pero sasamahan niya si Vice President Inday Sara, susuporta siya. Puta, mabigat na po ito, no. Si Chavit pa lang, sure na tayo dito. para lumakas ang loob nyo, ano bang ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara? Pilit nilang kinakasuhan dahil wala silang may laban kay VP Inday Sara. Safe na safe po siya. Hindi siya matatanggal sa Senado o mapaparusahan dahil sa mga bagong bayani natin na 13 na senador. Pero wala na yung isa, kakasuhan nila dahil takot sila kasuhan dito sa atin. Magandang batas natin. Insulto yan sa mga justices natin. Dadali mo yung isang tao sa ibang bansa para silang bahala. Bakit? Mahina ba sila? O hindi marunong mga justices natin? Kaya hindi dapat, meron ako naka-record na pagsasalita ni Bongbong Marcos. Ayaw niya yung ICC. Sinabi niya, ayaw niya yung ICC. Pero ginawa niya. Dahil si Tatay Digong ang unang nakapansin sa katiwalian sa GAA. Kung Sagaa. pinansin niya yun, yun na. Pinahuli na siya, walang warrant of arrest. Pinili siya, kidnapping yun. But anyway, yun po ang ngayon po nangyayari sa ating bansa. Hindi nila matatanggal si Inday Sara para lumakas ang loob nyo. Kailangan nila 16 na boto. Malabo Sila yun. kukuha ng 16 na boto. Kaya kako, bayani at pagdasal natin ang mga bagong bayani ng tatlong senador, 13 senators, tinanggalan na isa, 12 pa, 11 lang sila. Ang kailangan para i-convict si Inday Sara, mas kinakalukuhan yung mga sinasabi nila, 16. Saan sila magnanakaw ng 16? Yung 12 na titira, mas anong gawin sa amin, ikulong na kami nito lahat, hindi na sila babaliktad. Kaya, suportahan natin ngayon yung 12, kinasuhan na lahat. Ako rin, kinasuhan ng palso. Yan, abogado ni Atty. Wanson. Pinahilan ako ng plunder, available. Hindi naman ginagalaw dahil hindi totoo. So, kung gusto nila kulong, tuloy nila yun. Hindi totoo. Para lang masabi na may kaso ako. So, mga kapatid, kung ano man ang ginawa ko sa Region Man para sa ating mga kapatid na Muslim, gagawin ko po sa lahat ng bansa para sa mga Muslim. So, tignan nyo ang nangyayari. Maliwanag na sila nagtanakaw sa kaban ng bayan. Ito lang masasabi ko, may abogado dito. Kung totoo ang ombudsman, nagsabi sila na kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez na tumatayog. Dalawa ang mastermind, yung nakawan ng bayan. Martin Romualdez at Marcos. So natuwa kami nung sinabi ng ombudsman, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ang grabe corruption, public works and highways, at saka sa taas, executive, si Marcos. Wala, tinuturo niya. So nung nagsalita, tahimik ang ombudsman, tahimik ang Martin, tahimik si Marcos. Dahil kung ituro niya, kasuhan nila si Martin, eto, kasama ko. Kaya nga, si Martin Romualdez hanggang ngayon, wala pa rin warrant of arrest. Tuloy lang natin, Manong Chavit. Dahil sila dalawa ang mastermind. So, aliwanag. Sila na nagdakaw, sila pa nagbibintang. Mhm. Anong gobyerno ito? Wala nang batas. Wala na. Ngayon, gusto nila agawin yung Senado ulit, kinakasuhan lahat. Sinabi, basta bumoto kayo sa amin, kumampi kayo, hindi kayo makakasuhan. Nung kumampi sila sa katotohanan, kinasuhan kagad sila, dami nila kinasuhan. So maliwanag mga kaibigan na sila, walang iba, ang may kagagawan nitong malaking nakawan ng bayan. Pera ng bayan. Matagal ko lang sinasabi, imbestigahan nyo sa distrito o probinsya ni Bongbong Marcos. Pupunta sila, isa lang tinignan, wala. Siya nag-appoint yung pupunta ron eh. Ngayon, sabi naman ni, dahil alam ko, nung araw si Senator Lacson, bilib ako. Ito, binanatan din. Fighter yan. Kaya ako binuto rin. Asan na yung imbitasyon niya? Pakita ko sa... Ito yung imbitasyon niya sa akin dahil alam ko na totoo. Nagpunta ako sa kanya dahil nagsalita siya na ang nangyayari sa ating bansa ay, tawag niya ay flooded gates of corruption and flooded gates of hell. Yan, sasalita na ako. Bukang, nung nagpunta ako doon sa kanya, gusto ko tumulong para malaman nyo ang katotohanan. Pwede, sabi niya, pero isubmit mo yung affidavit.
Ito yung invitasyon niya, hindi siya makapagsinungaling. Dali kalakson. Tinatanggap ako kalalabas sa Senado sa April 14. April 7, ibigay mo yung affidavit mo. Bago ka namin ilabas sa 14. Pagpunta ko, ibigay mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Nagpunta ko ng umaga, walang tao. Nagpunta ko sa Senado, papunta na ako doon, may dumating na sa bahay, same day, andito, kinakansela, umaga pa lang, kanselado na. Tapos sabi niya, hindi raw ako magbigay, ayaw ko na magbigay ng affidavit. Eh, nandito ebidensya. Siya nag-cancel. Tapos siya nagsasabi ngayon na, hindi, ayaw ko mag-submit. Kaya ako takot sila dahil ayaw nila pinagtatakpan nila ang tunay na magnanakaw. Hinihingi ko lang, ilabas ako doon, ayaw. Natakot. Niya. Nagsisinungaling pa na. Ngayon ko lang napatunayan na sinungaling na si Senator Lacson dahil siya nag-cancel ng September 7. Eh sabi niya, siya nag-imbita, dalhin mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Alas 9 pala, kinancel na sa bahay. Diba dumating na sa bahay ng cancellation? Paano ko isasubmit? So yun po ang totoo. Hindi po ako marunong magsinungaling para malaman nyo lahat. So, ako nagpapasalamat sa inyo lahat at lahat ng mga nagsasalita. Binabati ko kayong lahat. Dahil ang liwanag na ang nakawan ng bayan, kinakasuhan na nila lahat. Ito lang nakita ko na pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Sila na nagnanakaw, sila pa nagbibintang. Bakit sila tahimik ngayon? Nagsalita ng ombudsman. So, hindi totoo ang ombudsman. Bakit tumahimik? Kakasuhan namin. Ngayon, hindi na kinakasuhan si Martin Romualdez dahil ituturo niya si Bongbong Marcos. Maliwanag. Maliwanag pa sa buwan ang ginagawa nila. Kaya ako nagpapasalamat dahil patuloy tayo. Maraming umaayos, umaareglo sa akin. Hindi raw ako papahirapan. May pera ka naman, magpakasyon ka na lang. Kung hindi ka tatahimik, papahirapan kami lahat. Kako, pahirapan nyo na ako, patayin nyo na ako, hindi ko pwede mapagtakpan ng pagnanakaw. So, awa ng Diyos, mananalo tayo. Awa ng Allah, mananalo po tayo ito dahil nasa atin ang katotohanan. Asahan nyo po. Asahan nyo po, napapasyalan ko kayo lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, tingnan nyo po. Solid si Manong Chavit kay Inday Sara. Imbis na mabawasan si Inday, nadagdagan pa ng supporter. So ito, bago po ito eh. May bago po tayong mapakinggan. Siya po yung nagbabasa ng mensahe ni Vice President Inday Sara para sa One Bangsamoro Movement. Baka kilala nyo po ito. Mark Leveste ng Batangas, dating Vice Governor. Anak ng Kamuti Dumami na tayo. Isang malaking karangalan ang iatid sa inyo ang opisyal na mensahe ng ating pangalawang Pangulo, si Sara Duterte. Para sa mga pinuno at kasapi ng One Bangsamoro National Coalition at One Bangsa sa inyong makasaysayan grand launching dito sa makasaysayang lugar ng Club Filipino. Ang pagsasama-sama ng higit 100 organisasyong Muslim mula sa BARMM or BARM at iba't ibang rehiyon ay malinaw na patunay ng lakas ng inyong pagkakaisa para sa kapayapaan at pag-unlad. For too long, our Muslim brothers and sisters were marginalized, enduring decades of struggle to develop their identity. Your focus then was a righteous battle for self-determination, a milestone now realized through the BARM, a homeland you continuously built and strengthened to this very day. As you rebuild your communities and transform former battlegrounds into centers of progress, you are now stepping up on the national stage. You realize that the Bangsamoro deserves a stronger, more strategic voice in shaping the future of the Republic. Your voices are not lost on me. VP Sara, as a daughter of Mindanao, I know firsthand what it means to come from the margins, to challenge the status quo, and to fight against mainstream forces. It is for this reason that your coalition is very vital. You are the foundation and pillars of an inclusive and resilient democracy. The peace that we are now experiencing in Mindanao did not come for free. It was bought by blood, tears,
and immense sacrifices of our forebears. We must defend it at all costs. Maging mapatyak, ipunin natin ang ating kolektibong lakas at tapang upang ipagtanggol ang ating pambansang pamana laban sa panlilinlang. A nation's true strength does not come from its military, nor does it come from politicians or its economy. It comes from the shared values of its ordinary citizens. Tayong lahat na pangkaraniwan na mamamayan. As Mindanaoans, we must be proactive in peace building. True lasting peace requires unwavering, honest leadership, strict discipline, and genuine public accountability. Ulitin ko yun. Genuine public accountability. Let us fiercely protect our youth, ang mga kabataan, against the forces of radicalization and violent extremism by instilling discipline, fostering resilience. Akala ko si Bongbong Marcos, si kamukha niya. Ito na lang natin, Minsayan Inday Sara para sa One Bangsamoro. And promoting peaceful conflict transformation within our localities. Sa pamamagitan ng ating tapat ng panutungkulan, matitiyak natin ang bawat pamilyang Pilipino ay mabubuhay ng may tunay na kapayapaan, seguridad at dignidad. May this coalition serve as a direct line of empowerment for those who remain underserved and marginalized. Muli, mga kababayan at kapatid, sa ngalan ng ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, binabati ko ang mga opisyal at kasapi ng One Bangsamoro National Coalition at One Bangsa. Congratulations sa inyo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, para kay Allah, sa bayan at sa bawat pamilyang Batanggenyo. At bago po akong magtapos, nais ko pong kunin ang pagkakataong ito na batiin ng maligayang karawan ang pangalawang Pangulo at susunod na Presidente ng Republika ng Pilipinas, Inday Sara Zimmerman Duterte. Palakpakan po natin siya. Ala ka diha, dagdag pwersa, ano? Sigurado na tayo dito sa 2028. Narito naman po ang opisyal na mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte para sa One Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. My deepest gratitude goes to the leaders, members, and volunteers of parallel support groups for your tireless commitment to our shared vision for the Philippines. Ang lakas ng isang pamumuno ay hindi nasusukat sa mga titulo, kundi sa alab ng puso ng mga taong naniniwala sa ating adhikain. Your initiatives are a vital component of our grassroots movement, transforming hope into action and ensuring that our message of stability and discipline reaches every household from the busiest streets to the farthest reaches of our archipelago. Kinikilala ko ang mga sakripisyong inyong ginagawa gamit ang inyong sariling oras at yaman upang bumuo ng isang mas mulat at nagkakaisang pamayanan. Ang diwang ito ng voluntaryong paglilingkod ang tunay na pundasyon ng isang matatag na bansa. Your dedication fuels my resolve to continue working for a future where every Filipino family is safe, empowered, and self-reliant. Maraming salamat sa inyong paninindigan at tunay na pagmamalasakit sa ating bayan. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Nako. Ato tayo ay nakauna na talaga tayo. Ang layo-layo ng mga dilawan dito, Pinklawan, pagdating sa 2028 presidential election. Nakita po ninyo, narinig po ninyo yung sinasabi ni Manong Chavit. Malabo pong ma-convict si Vice President Inday Sara diyan sa Senado dahil ang kailangan nila 16. No, kahit na pagkakasuhan daw lahat yung 12 ay sulit pa rin sila at hindi nalilipat. Ayon po mismo kay Manong Chavit yan, ha. Pag tinignan po natin, wala na nga pong impeachment na pinag-uusapan patungkol sa change of leadership. Ang pinag-uusapan talaga dyan, flood control. Dahil ayaw po ipagpatuloy ng gobyernong Marcos ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control. Kaso nga lang po, itong bagong liderato ni Senator Alan Peter Cayetano, talagang nakatutok po sila para imbestigahan ang flood control at matukoy kung sino po ang totoong mastermind. Kasi pinagtatakpan na ho eh. Tandaan po ninyo, trilyon-trilyon po ang pinag-uusapan dito. Ito
ibinunyag po ni Senator Robin Padilla kung ano ba talaga ang reason nila, kung bakit pinalitan nila si Tuta Soto. At talaga yung gigil niya dito, alam ko si Kiko Pangilinan ang pinatamaan niya dito, pati itong gobyernong Marcos, lalo na si Matibag, at pati yung mga minority. Sabay-sabay po natin panoorin ang gigil ni Senator Robin Padilla. Probably this is one of the most awaited part of the program. At ito na rin ang magsisilbing closing remarks, right? Okay. Ano ba sa yung closing pambungad and then pangwakas na panalita? Ladies and gentlemen, let's give it all to our Senator, our brother Senator Robin Abdul Aziz Padilla in the house. Bangsa, tayo'y magkaisa. Iwan sa bawat hanggang, bitbit ang pag-asa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago po ang lahat, isa puso muna natin ng asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan wa Rasulullah. Mga mahal naming mga bisita. Una po sa lahat, siyempre si Manong Sabit. Siyempre po si Ma'am Guanzon. At sa lahat po, kay Brother Mark. Si Brother, hindi naman natin bisita. Lalo na si Brother, siya to eh. Gusto ko po namin ipaalam sa inyo na bago po ang lahat, una ang pagiging magkakapatid namin dito ngayon. Bago po yung politika. Ako po yung nagpunta dito. Sa katunayan, hindi ako makapasok. Sapagkat marami pong nagsasabi, una na, yung mga kasama natin sa Senado, na bawal kang pumunta dyan. Sapagkat ikaw ay judge na sa impeachment. Allahu Akbar. Kanina pa po kami dyan sa labas. Kasama ko po si Brother Wally. Katunayan, si Brother Andoy, sinabi ko na sa kanya na sabihin na baka hindi ako makapasok. Pero habang pinanonood ko po kayo, nainggit ako eh. Patawarin niyo ako, pero nainggit ako sa mabuting paraan. Sapagkat, ngayon po ang kaarawan ng ating Vice Presidente. Isang bagay po yan na gusto ko rin makabati. Hindi naman pwedeng kayo lang ang bumati. Kaya hayaan niyo po akong makabati sa kanya. Ginang Pangalawang Pangulo, happy birthday po. Maligayang kaarawan. Eid Milad sa amin po. At ang dasal po namin, ang dua namin sa Allah, ay bigyan po kayo ng una, ng lakas ng loob. Magandang pangatawan, magandang kalusugan, at laging patnubayan po kayo ng Allah. Amin. Alam niyo po, dito po sa kalagayan ng ating bansa ngayon, mga kapatid, hindi nila naiintindihan kung bakit ang Bangsamoro ipinaglalaban hanggang ngayon ang kalayaan ng bansang ito. Maraming nagtataka. Sabi nila, bakit tong si Senator Robin Padilla, kung makapagsalita ng soberenya ng Pilipinas, parang hindi aatras. Paano naman akong aatras? Umatras ba ang Bangsamoro? Ang Bangsamoro, kailanman, hindi sumuko. Hindi sumuko sa Espanyol, hindi sumuko sa Amerikano, hindi sumuko sa Hapon, sa kapwa Pilipino pa! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mga kapatid, dapat naintindihan ng mga kababayan natin na walang kahit na sino ang magdidikta sa Bangsamoro, lalong-lalo na sa mga Muslim. Dahil nakasaad sa ating Quran na kailangan ipagtanggol natin ang lupa natin. Kung ano ang atin, ipaglalaban natin. Paano natin isusuko ang soberenya natin sa dayuhan? Napakalaking kalokohan. Sinasabi nila, bakit yan si Robin Padilla? Ganito, pinagbintangan pa ako na ako daw ay obstruction of justice. Allahu Akbar. Mahirap bang intindihin na hindi katanggap-tanggap ang warrant of arrest ng dayuhan? Sino ang makakatanggap niyan kung Pilipino ka? Ibig sabihin, traidor ka. Ilan ang bayani natin na nagbigay ng buhay nila? Ilan ang Bangsamoro na nagbigay ng buhay nila para ipagtanggol ang bansang ito? Tapos ibibigay lang natin ng ganun? No way, Jose. Mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Bangsamoro, hindi ako traidor sa Pilipinas na sinasabi ng maraming kasama naming senador. Maraming mga kababayan nating matalino daw ang nagsasabi na traidor daw kami. Sino kaya sa amin ng traidor? Sila na inuutos-utusan ng dayuhan o ako na tumitindig laban sa dayuhan? Mga kapatid ko,
Yung sinasabi nilang pinalitan daw namin, yung majority dati, dahil sa impeachment. Parang, eto ba tukang mga ito nagbabasa ng rules ng Senado? Nagbabasa ba itong mga ito ng konstitusyon? Ang linaw-linaw sa konstitusyon at sa rules ng Senado, kailangan 16, 16 ang boboto laban sa ating Vice President. Eh kahit anong bilang ang gawin ko, paano sila makaka-16? Ang totoo, kaya po nagbago ng leadership, hindi dahil sa impeachment. Dahil ang impeachment ho, kapag nakarating sa Senado yan, walang makakapigil, kailangan kaming mag-convene. Ibig sabihin, kailangan kaming magpulong, kailangan kaming maging judge. Kami po ay nagpalit ng leadership para sa Blue Ribbon. Para maumpisahan ang pagdinig sa Blue Ribbon upang malaman po natin talaga kung sino kapag may baha, may buhaya. Yan lamang po yun. Kaya sana, mga mahal kong kababayan at mga kapatid kong Bangsamoro, huwag po kayong maniwala na ginawa po yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginawa naming 13 para sa impeachment. Hindi po. Ginawa po namin yan para malaman ng taong bayan ang tungkol kung sino talaga. Gustong-gusto kong magtuloy yung galit ko pero pinapatawa niyo ako eh. Kaya sana po, mga mahal kong kapatid, kung gusto natin talagang tulungan ng bayan natin, una, hindi ko naman kailangan ipaalala sa Bangsamoro yan dahil never kayong sumurrender. Never. Allahu Akbar, brother. Kailangan natin ipaalala sa ating mga kababayan, huwag niyong hayaang nakawin sa atin ang kalayaan natin. Huwag na huwag. Yung soberenya natin, ipaglaban ninyo. Walang sino mang dayuhan ang pwedeng magsabi sa atin o humusga sa atin. Kung gusto tayong husgahan, dapat kapwa nating Pilipino. Huwag dayuhan. Nakakainsulto. Nakakainsulto na hinuhusgahan tayo ng ibang lahi. My goodness, I hate drugs. Hasta la vista, baby. Parang gusto mo na akong paalisin na. Bilang panghuli, mga mahal kong kapatid. Panghuling salita. Marami pa tayong pagkikita. Alam nyo, kasi parang pinapasok ako kasi hindi ko alam, baka pagdating ko bukas sa Senado, banata na naman ako ng rules of court. Oh, nagsalita ka doon, bawal yan. Ang dami nilang pakulo eh. Alam nyo, minsan hindi ko na rin maintindihan. Ito ba mga to nagbabasa? O ako lang ang nagbabasa? Hindi ko alam. Ang dami nilang ibinabato sa atin. Kapag pinakinggan mo naman yung binabato nila, hindi ko alam. Ano bang katwiran nitong mga taong ito? Minsan wala nang katwiran kung hindi pansariling interes. Tandaan nito mga kapatid ko. Hindi ko kailanman pinangarap maging politiko. Alam yan ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako naging senador dahil binoto niyo ko. Hindi ko alam ba't niyo ako binoto. Allahu Akbar. Gusto ko lamang pong namnamin yun yung lahat. Wala po akong personal na interes. Wala po akong record ng kahit anong personal na interes. Ang gusto kong maging senador, number 1, si Manong Chavit Singson. Yan ang gusto kong maging senador. Number 2, si Atty. Rowena Guanzon. At siyempre po, marami pang iba. Wala sila dito. Hindi ko na sila babanggitin. Unfair naman. Kung meron po kayong dapat suportahan at tayong isulong talaga, ito pong mga taong ito na walang personal interest. Wala. Ano ba interest nila? Si Manong Chavit, mayaman na ito. Walang gagawin ito, kundi pagandahin na lang ang Pilipinas. Paayusin ng mga mahihirap. Nagbigay nga ng napakalaking lupa sa Ilocos para sa Muslim. Si Atty. Rowena Guanzon, lalaking binabanatan nila. Bakit nyo babanatan? Si ma'am, alam nyo, tandaan po ninyo, kung sino ang unang-unang dilaw ha, ang unang-unang dilaw ay si Pangulong Duterte. Kaya, pag sinasabi na bago sa atin, si Atty. Rowena Guanzon, walang alam sa kasaysayan yung sinasabi nun. Dahil matagal lang dilaw. Si Atty. Rowena Guanzon, matagal lang dilaw si Digong. Ang tatay ko, dilaw. Hindi na usapin ito kung anong kulay mo eh. Tandaan po ninyo. Ang importante dito, sa usapin nating lahat, kung sino yung tunay na walang personal na interes. Kasi pag hinaluan mo yan, kahit ano pang kulay mo, green, pink, ano pa ba, pula, wala lahat yan pag hinaluan mo ng personal na interes. At tandaan po natin, mga mahal kong kapatid, ano ba ang tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ang public service, hindi para pagsilbihan ng sarili mo. Ang public service, public nga eh. Pagserbisyuhan mo yung kapwa mo. Kapag nakita ka kayo ng taong yumaman sa pagiging public servant, ibig sabihin yan, hangal at hindi totoo yun. Mga kapatid, kahit hukayin ninyo, bilyonaryo ako. Pero bakit nawala ang kayamanan ko? Kasi pinamigay ko. Allahu Akbar! Brother, baka magbayad tayo dyan, ha? Wala tayong ibabayad dyan. Baka sumobra na nga tayo sa oras dito, yari tayo dito, may bayad. Hindi ko po sinasabi lahat ito para itaas ang bangko ko, mga kapatid. Sinasabi ko lahat ito dahil yan ang natutunan ko sa Islam. Allahu Akbar. Kayo ang nagdala sa akin ng Islam. Alhamdulillah, maraming salamat mga kapatid. Dinala nyo ako sa tamang landas. At hindi ko to makakalimutan na pasasalamat sa inyo. Sana wag tayong tumigil. Ang one bangsa na ang Pilipinas dalin natin sa tamang landas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.